Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi pinakinggan ni Carla ang payo ng kaibigan na si Jerlon at ang kanyang ama. Umalis siya at bumalik sa apartment niya. Pumunta si Diego sa bahay nila Carla, pero si Mang Tiban ang nadatnan niya. Nagalit ang matanda dahil hindi naniniwala ang lalaki na wala na doon si Carla sa bahay nila. Napilitan na umalis si Diego nang sinabi ng matanda na puntahan ang asawa ni Diego at kausapin. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Makasalanan na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Take your place deep within, forever in my heart. Wala akong karapatan na sumama ang loob ko dahil nakikihati lang ako sa iyong pagmamahal. Pero masakit pala pag hindi mo masolo ang isang bagay. Kaya sana maunawaan mo ako. Pero hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam ko, pero hindi pwede na lagi na lang akong makikihati sa pag-ibig mong yan. Iyan sana ang maunawaan mo. At kung talagang mahal mo ako, pagbigyan mo ako sa hiling ko. Palayain mo na ako. Pero Carla, Sorry, Diego. Pero yan ang desisyon ko. bakit ganito nagtapos ang lahat, Carla? Umalis ka na, Diego. Totoo. Masakit ang paghihiwalay nating ito. Pero kailangan na tanggapin ang katotohanan. Alam ko. At alam mo rin ang mangyayari sa ganitong relasyon. Hindi habang buhay, di ba? Sa maging matatag tayong pareho. Masakit ang ganitong pagtatapos ng relasyon natin, Carla. Kung masakit sa'yo, ay mas masakit sa akin. Dahil natutunan na kitang mahalin. Pero may isang taong kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Hindi tayo para sa isa't isa hanggang sa wakas. Ulitin ko, palayain mo na ako. Gusto kong lunurin sa alak ang sakit ng loob ko. Ito lang ang makakatulong sa akin.
para malimot ko ang pagtatapos ng aming pagmamahalan ni Carla. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa amin. Bakit ganito si Carla? Ah, may tumatawag. Si Millie. Hello? Nasaan ka kagabi? Bakit hindi ka pumasok sa opisina ninyo? Millie? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong problema mo? Para alam ko naman ang gagawin ko. Ayaw kong laging nagagalit, Chico. Bye. Iyop ko na lang ang cellphone ko. Ayaw kong maistorbo. Iinom ako hanggang malasing ako ng husto. Hanggang hindi ko alam ang mundo ko. Para malibang at makalimutan ko ang nangyari sa amin ni Carla. Magandang araw sa inyo, Mang Teban. Ay, ganun din sa'yo. Ay, mabuti naman at nandito ka, iho. Maestro. Ano bang maestro, Mang Teban? Jerlon na lang. Dapat lang narespetuhin kita kasi isa kang guro. Baka sabihin ng makarinig bastos ako. Hindi naman po. Kumusta na pala si Carla? Hindi ko na nakausap dahil hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ay, yan ang malaking problema, iho. Wala po ba kayong plano na pasyalan siya? Sasamahan ko po kayo. Ano? Nag-aalala ako sa kanya. Baka kung ano nang maisipan niyang gawin. Ay, oo nga. Sana sumiksik sa isipan niya na magbago siya. Dahil importante sa akin si Carla. Bilang kaibigan niya, ayaw kong lagi siyang nagkakasala. Dahil sa bawal na pag-ibig na pinasukan niya. Kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Ano naman yan? Iniisip ko lang si Jeko. Pauwi na kaya yun? Pero bakit niya pinatay ang cellphone niya? Nalubat kaya? Tinawagan mo ba? Opo, pero nung tawagan ko ulit, hindi na matawagan. Kaya masyadong ang nag-aalala. At saka, parang nakainom siya nung makausap ko. Ano? Ay, lasing ba? Ganon ang nahalata ko sa kanya. Baka naman inimbitahan siya. Sige, hintayin mo ang asawa ko at ako'y uuwi na. Sige po, Nay. Ay, bakit ganito ang nararamdaman ko? Ano bang gagawin ko? Ano bang talaga ang nangyayari sa asawa ko? Ano kayang gumugulo sa kanya? May humintong sasakyan. Ay, salamat. Si Diego na siguro yun. Girl, I need you. I need your love. Si Carla. Ngayon lang tumawag sa akin ha. Bakit kaya? Akala ko galit siya hanggang ngayon. Hello, Carla? Jerlon, Umiiyak ka? Ano bang nangyayari sa'yo? para
Pasensya ka na kung ikaw ang tinawagan ko. Nahihiya ako kay Itay, kaya hindi pa ako umuwi. Nako, okay lang. Ano bang ikinakahiya mo? Saan ka ba at pupuntahan kita? Sunduin kita. Nandito ako sa isang parke. Gusto ko lang ilibang ang sarili ko. O sige, sabihin mo kung saan at pupuntahan kita agad. Dahil delikado dyan. Dahil gabi na. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Salamat, Jerlon. Mabuti naman at sinundo mo ang kaibigan mo. Nagpapasalamat din ako, Mang Teban, dahil tinawagan niya ako. Hindi bale. Matiwasay na ang isipan ko dahil nandito na ang anak ko sa aking piling. Opo, Mang Teban. Magpasalamat tayo dahil nakipaghiwalay na siya kay Diego. Kaya umalis na siya doon sa tinitirhan niya at hindi na babalik pa. Tama lang ang ginawa niya, Mang Teban. Hindi naman problema ang trabaho dahil may mapapasukan siya dito. Oo naman. Pero ang sabi niya ay magbabakasyon muna siya. Masama ang loob niya sa pakikipaghiwalay niya kay Diego. Masakit pa sa ngayon. Pero unti-unti na makakalimutan niya ang lahat. Para ring sugat yan na masakit pa pag hindi pa gumagaling. Opo, Mang Teban. At kahit gumaling na, ay may lamat pa rin na magpapaalala sa kanya. Ay, may sakit ka ba? O kaya may nararamdaman ka sa katawan mo, anak? Wala po, Itay. Tinatamad lang po ako. At Ano kaya yon? Diyos ko, sana hindi totoo ang hinala ko. Buntis kaya si Carla? Ay. Anak, talagang hindi ako nagkakamali. Itay, nahihilo po ako, Itay. Hindi ko maintindihan ng nararamdaman ko. Ngayon lang ito, Itay. Mabuti pa, magpahinga ka, anak. Halika at aalalayan kita. Baka matumba ka pa. Salamat po, Itay. Kailangan na magpasuri ka sa doktor para malaman mo. Dapat magpa-check up ka. Ay, hindi nga ako nagkakamali. Naglilihi si Carla. Pero kailangan na siguraduhin namin. Kaya bukas ay pupunta kami sa doktor. Mang Teban, pupunta ako dyan. Sige. Pumunta ka rito, Jarlon. Mang Teban. Kumusta na kayo? Ay, mabuti naman, iho. Si Carla po, kumusta na rin? Ay, masama ang pakiramdam niya. Kaya nandoon sa kwarto niya. Ganun po ba? Pero kung hindi pa magaling, talagang pupunta kami sa doktor bukas. Opo, Mang Teban, para mabigyan ng gamot. O sige po, babalik na lang ako. Baka kailangan niya ng magpahinga. Girl, I need you. I need
your love. Sana, mag-uusap tayo, Mili. Pwede ba? Bakit naman ayaw mo akong kausapin? Tayo lang dalawa dito sa bahay. Pero dinaan-daanan mo lang ako. At hindi ka nagsasalita. Alam ko, masakit ang loob mo sa akin. Pero nakahanda akong kung ano man ang sabihin mo sa akin. Alam ko na nagkasala ako sa iyo at hindi ko maiwasan ang tukso. Sige, pagalitan mo ako, saktan mo ako, sampalin para makaganti ka at maalis ang galit mo sa akin. Pero kausapin mo ako sana. Kung ano man ang parusa na bigay mo sa akin, tatanggapin ko. Minahal mo ba ang Carla na yon? Mili, Sumagot ka. Minahal mo ba? aminin ko. Minahal ko rin. Ngayon, sino sa aming dalawa ang mas mahal mo? Pakiusap. Huwag mo nang tanungin yan. Ganito ang dapat tanong ko. Sabihin mo ang totoo. Sige. Hindi ako magsisinungaling. Pero, kayo na mahal ko. Pareho kayo na mahalaga sa akin. Ano? Hindi pwedeng ganyan! Patawarin mo ako sana. Pero yun ang totoo. Hindi ko naiwasan na magmahal sa iba. Pero maniwala ka. Mahal kita. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo. At hindi ko gusto na mawala ka sa Sinungaling! Tama na, Jeko. Tumigil ka na. Ayaw ko nang marinig ang sasabihin mo. Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi ako maniniwala. Mili, Ang kinasasama ng loob ko. Dahil hindi kita mabigyan ng anak, humanap ka na ng iba? Bakit? Kasalanan ko ba kung hindi kita mabigyan ng anak? Mili, Ginawa ko ang lahat para pagsilbihan ka bilang asawa. Dahil hindi ka kita mabigyan ng anak. Pero anong ginawa mo? Parang pinatay mo nga ako! patawarin mo sana ako. Ulit-ulitin ko ang paghingi ng tawad sa'yo. Mapatawad lang kita siguro kung tatalikuran mo ang babaeng yun. Mili, Pero hindi pwede na dalawa kami sa puso mo! Hindi pwede! Hindi pwedeng dalawa kami! Kaya mamili ka! Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa ginawa mong ito. Parang pinatay mo na ako! Pinakamasakit para sa isang asawa ang pagtaksilan! Magpasalamat ka! Hindi ko pa naisipang ihabla kayong dalawa at makulong kayo. Pero kung hindi pa kayo titigil, darating ang araw na gawin ko ang bagay na hindi nyo inaasahan. Alam ninyong mabigat na kasalanan yan, pero ginawa nyo pa rin. Sinunod nyo ang makamundong damdamin nyo. Kaya, tama na, Diego. Tama na! Hindi kayo nagkamali, Tay. Ano ba naman to? Buntis ako. Anak, Ano ba itong nangyayaring ito, Itay? Pero, ano naman ngayon? Walang ibang may kasalanan nito, kundi ang sarili ko. Naging tanga ako, at saka matigas ang ulo ko. sige na. Huwag mo nang isipin yan.
Paano na ang pinagbubuntis ko, itay? Anong gagawin ko? Ano pang aba? Ibuhayin mo. Isisilang ko ang anak ko na wala siyang matatawag na ama niya. Lalo na at naghiwalay na kami ni Diego, itay. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ako na aalalay sa iyo. Hanggat ako ay nabubuhay, nandito lang ako. Ano ba itong nagawa ko sa buhay ko? Pero ang hiling ko lang sa iyo, kahit may anak kayo ni Diego, ay huwag mo na siyang balikan. Yan ang huling hiling ko. Kahit ano pa ang hirap ng buhay, kaya nating buhayin ang anak mo. Oh, kumusta ka na, Carla? Heto, marami akong iniisip. Oo nga pala, may binili ako na prutas para sa'yo at mga bitamina. Ha? Paano mo nalaman ang mga vitamins ko, Jerlon? Tinanong ko kay Mang Teban. Ano? Bakit mo ginagawa ito? Jerlon, isa kang napakabuting kaibigan. Wala kang dapat isipin. Malapit tayong magkaibigan. Ano naman ang silbi ko kung hindi kita matutulungan sa ganitong kalagayan mo? Importante ka sa akin, Carla. Nakakahiya naman sa'yo. Wala kang dapat ikahiya. Sasabihin ko sa'yo, Carla, masaya ako sa ginagawa ko. At hindi ako naghihintay ng anumang kapalit. Yan sana ang isipin mo. Taos puso ko ang pagbibigay ko sa'yo at sa magiging anak mo. Salamat. Napakabuti mo talaga. Kaya huwag mong pabayaan ang sarili mo at ingatan mo ang pinagbubuntis mo. Ano ngayon ang plano mo, anak? Lalayo ako, inay. Meli, anak. Matagal na gusto akong kunin ni Auntie Arlene doon sa London. Sige, ikaw ang bahala. Kaya punta ko ng Maynila bukas. Asikasuhin ko mga kailangan kong papeles. Ganon din ang request letter ni Auntie Arlene. Kung yan ang inaasahan mo na makapagpapasaya sa'yo at makakalimutan mo ang ginawa ni Diego, ay hindi kami hahadlang sa mga plano mo. Salamat. Itay mo. Salamat at naiintindihan ninyo ako, inay. Mahal ka namin, anak. At ayaw namin na masira ang buhay mo dahil sa ginawa ni Diego. At galit na galit ang itay mo. Pero sinabi ko na huminahon siya dahil hindi makukuha sa padalos-dalos yan. Huwag kayong mag-alala sa akin, Nay. Kaya ko to. Ito na ang pinakamabuting gawin. Ang makipaghiwalay sa asawa ko. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Makasalanan na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leti Astudillo Aquino.
handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.